the day again to chill as we bring you the latest in sports, entertainment, pop culture, and everything in between. I'm Pauline Verzosa. And I am Lourdes Vera. We hope you're starting the work week right, but if not, take a pause and have a whiff of Afternoon Delight. It's the start of a brand new week. Monday na naman po, August 12, 2024. And the first nakita nila ay ang shoulder ng ating makeup artist, si Tin. Pasensya na po doon. But okay lang yun. We're starting the week, right? And with that, we'd like to say merci to Paris and hello to Los Angeles in 4 years. Ngayon na nagtapos na po ang Paris Olympics at ito po ang most successful campaign yet for our Filipino Olympians. Nakailang Olympics ka na in your lifetime in terms of... Hindi coverage kasi... Hindi ba coverage? Naku, hindi ko na alam eh. 1995 ako pinanganak eh. So, Barcelona? Barcelona. Kailan ba yung Barcelona? 92 ata yun eh. Una. Barcelona. Atlanta. Beijing, Atlanta, London. London, Rio. Tokyo. And Paris and... Yeah, in 4 years, Los Angeles naman. Napanood mo ba yung closing ceremonies kagabi? Hindi lahat. Hindi na. Nag-catch up na ako kasi Sunday, medyo... Yes. Kasi 3 a.m. na rin umere sa atin dito sa Pilipinas. No? But it was a good closing ceremony and a special one at that for our Filipino athletes kasi nga ito ang best Olympic campaign natin in history. Parang mag-i-improve dapat as each Olympics go by, mas nadadagdagan dapat. Mas nadadagdagan. Hopefully, 3 gold medals na and so on and Huwag so naman forth. 3. Bakit? Doblehin pa. Doblehin agad? 4 or 6 or 8. At mas maganda rin yun kapag ang golfers, halimbawa, ay habang umahataw ay hindi pinoproblema kung mahuhulog ba yung yung tag nila or hindi. Okay. And with that, pag-usapan muna natin ang ating delight of the day before we move on to our stories this Monday. And hindi kita, no? Pero ang aming delight ay toasted bread. Toasted bread. Parang, eto na ba talaga yung ating pinakapayak? Pero hindi siya ordinaryong toasted bread. Yes, hindi. Kasi may parang sugar, ano? Para bang, okay, iba-iba tawag dito. Ito yung classic example sa Filipino cuisine or nothing goes to waste. So ito yung mga day-old or several days old bread, stale bread na given new life. So lalagyan ito ng butter and sugar, then saka ito toast. Ayun. Kung sa Frances, ibababa dito sa egg, milk, tapos ilalagay sa griddle. French toast. French toast. Pwede rin, French toast. Pero sa atin, simple lang. Butter and sugar and you already have toasted bread. Na tama ka, para hindi masayang din yung mga tinapay. Kasi habang hindi pa naman sila inaamag, pero hindi na sila din fresh, pwede pa siyang, marami pang pwede gawin sa mga tinapay natin. Bakit antayin po mag-amag? Ha? Hindi, bago nga magkaroon ng amag. Ito, sa ginawa sa kanya, parang medyo na-preserve mo rin siya and given new life palalo. Extended shelf life. Okay. Cinemalaya entry to Mandok is the big winner at this year's edition. Now let's see who else brought home awards from entertainment producer Von Belinario. Grande ang pagtatapos ng 20th year ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival sa isang mall sa Parañaque City nitong Linggo ng gabi. Nagtay bilang Best Actress sina Marian Rivera ng Balota at Gabby Padilla ng Kono Basho. Ito ang kauna-unahang indie film ni Marian at tiyempo ang award dahil nagdiriwang siya ngayon ng kanyang birthday. Alay raw ito ng aktres sa lahat ng mga gurong nagsisilbi tuwing eleksyon. Sa mga katulad ni Teacher Emmy na matapang talaga na ginagawa lahat, alam mo yun, kahit yung malagay sa alanganin yung buhay nila, basta maprotektahan lang yung para sa boto sa sambayan ng Pilipino. Si Gabby naman, memorable ang experience dahil ito ang kanyang kauna-unahang acting award. Umiikot ang kwento ng Kono Basho sa isang anak na pumunta sa libing ng kanyang amang Hapon sa lugar na tinamaan noon ng tsunami.
Personal po siya sa akin because nga it speaks about losing a father, and that's something that I struggled with as well. Emosyonal naman ng child star na si Enzo Osorio nang tanggapin ng Best Actor Award para sa The Hearing. Tema ng pelikula ang pang-aabuso at paghahanap ng hustisya. Humakot din ang parangal ng tumandok na tungkol sa laban ng mga ati para sa kanilang ancestral land. Iniuwi nito ang mga parangal na Best Full-Length Film, Best Original Score, Best Screenplay, Best Supporting Actor at NETPAC Jury Awards. Si Jaime Pacena II ng Cono Basho ang Best Director, habang iginawad naman ng Special Jury Award sa Alipato at Muog. Ito ang documentary tungkol kay Jonas Burgos at sa mga desaparecidos. Ang gulay lang manong na pinagbibidahan ni kapatid actor Cedric Juan ang nag-uwi ng Audience Choice Award. Sa mga goal naman ng mga independent filmmaking, specifically sa Gulay Lang Manong, para mas bumukas yung kaalaman natin when it comes to access sa alternative medicine. At isa pa doon, yung mas lalo natin makita kung ano yung pinagdadaanan ng mga magsasaka natin sa mga probinsya. Kasabay niyan, inanunsyo na rin sa event ang mga kalahok para sa 21st year ng Cinemalaya. Ako si Von Belinario para sa 1PH. Ayan, congratulations sa lahat po ng winners ng Cinemalaya 2024 Awards. Abangan natin yan. At marami pa kaming kwento ng tagumpay para sa inyo. Yan po ay sa pagbabalik ng Afternoon Delight.
we are back. Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord Rivera. At ako naman po si Pauline Verzosa. Thanks for staying with us. On to our top story today. President Bongbong Marcos condemning the, quote, illegal and reckless actions of China's Air Force over Panatag Show. This report from Mobile Journal, Julie Baiza. Mariing kinundena ni Pangulong Bongbong Marcos ang panibagong mapanganib at agresibong aksyon ng Air Force ng China laban sa Philippine Air Force itong weekend. Nagpakawala ng flares ang China sa ruta ng Philippine Air Force na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. Inilarawan ng Pangulo na iligal at hindi makatwira ng naging hakbang ng China. Nananatili raw na komitid ang bansa sa pagresolba ng usapin sa mapayapang paraan. Umaasa naman si PBBM na mas malalim pang ugnayan ng Pilipinas at Malaysia, kasabayan ang pagbati niya sa kaarawan ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. I'm grateful for every opportunity that we have had through the years to share ideas and to learn from each other's experiences as we continue to steer our nations and the region towards a future of peace and prosperity for our peoples. Bukod sa pagiging pinuno ng bansa, binanggit din ng Pangulo na matagal na silang magkaibigan ng Prime Minister. From sharing the microphone at karaoke night to sharing the floor at the bilateral and multilateral levels, we have come some way. Sa ngayon, kasalukuyan dumadalo ang Pangulo sa 8th Philippine Space Council meeting ng Philippine Space Agency. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. And it's time now for a quick rundown of more stories on One News. A good start of the week for motorists as prices of diesel will go down big time by nearly 2 pesos per liter and gasoline by almost 3 pesos. Kerosene will also be cheaper by 2 pesos and 40 centavos per liter. The new prices take effect tomorrow, August 13. Meantime, Transport Group Manibela has started their 3-day strike today. This is to protest the Public Transport Modernization Program and to seek a 5-year franchise reinstatement. For their part, the MMDA along with LGUs are providing free rides to affected commuters. The Health Department assures that hospitals are prepared to admit leptospirosis patients. This as San Lazaro Hospital reported manpower and medicine shortages due to increased cases. DOH reminds everyone to seek immediate help once they experience symptoms like fever, headache, chills, jaundice, vomiting, abdominal pain, rashes, anemia, or severe muscle pain. Alright, another news. The Philippine Coast Guard maintains that the oil spill from 3 ships in Bataan has now been contained. The details from News 5 correspondent Rainiel Pawit. After sealing all the valves of empty Terra Nova, the Philippine Coast Guard is now preparing for the siphoning operation. Oil inside the ship will be taken out before it will be refloated. The tanker had over 1 million liters of industrial fuel when it sank off Limay, Bataan last July 25th. The PCG targets to start the operation today if the weather permits. Medyo malakas sir ngayon dito ang alon talaga sir. Ito sir, kapag konting alog sa mga operation, baka sir magka-spill tayo. So ito yung mga iniiwasan at iniingatan natin. In Mariveles, another sunken ship MTKR Jason Bradley is set to be refloated. This comes after some 5,000 liters of oil were siphoned out. Pag wala pong nakitang mga butas dun sa hull, tuloy-tuloy po yan. In 3 days span of time, mapapalutang na po agad sir si Bradley. Still in Mariveles, the PCG also continues to monitor MV Mirola 1 that ran aground. They are set to conduct diving operations to seal all possible leaking valves. Kapag dive, automatic sir, magkakandak na po sila ng sealing ng mga na-found na butas ni Mirola before po siya i-refloat. The PCG maintained that the oil spill from the 3 ships is now under control. The local community, though, continues to make improvised oil spill booms. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Luzon, for its part, assured the public that the fish from the region are now safe for consumption. You're still watching Afternoon Delight here on One News, but it's time for another breather. We'll be right back. August 12, 1972. The last American combat troops leave Vietnam.
All remaining U.S. troops are withdrawn the next year as part of the Paris Peace Accords. Vietnam is reunified under communist rule more than 2 years after that ceasefire agreement is reached. 1944, Joseph P. Kennedy Jr., older brother of future President John F. Kennedy, is killed during World War II. The 29-year-old Kennedy and his co-pilot die when their Navy plane, filled with explosives, blows up over Britain. 2004. And so my truth is that I am a gay American. New Jersey's Governor Jim McGreevey says he'll resign after saying he had an extramarital affair with a male aide. The aide, Golan Sipel, denies having an affair. He claims the governor sexually harassed him. McGreevey steps down 3 months later. 2000. Tragedy for Russia's Navy in the Barents Sea, part of the Arctic Ocean. That's where the nuclear submarine Kursk explodes and sinks during naval exercises, killing its entire 118-man crew. And 1881. Cecil B. DeMille, the movie producer and director whose films include The Ten Commandments. Remember this day when the strong hand of the Lord leads you out of bondage. Is born in Ashfield, Massachusetts. Today in History, August 12th, Carlotta Bradley, The Associated Press.
you're still watching Afternoon Delight. Ako po si Pauline Verzosa. At ako naman po si Lourdes De Vera. Okay, para sa mga gustong mag-recharge at regroup dyan. Aba, may nadiscubring lugar si Mobile Journal Francis Orsho, and he tells us all in this report. Welcome to the Healing Mountain, dito sa Budbonggao sa Tawi-Tawi. Sa higit 1,000 steps para makaakyat sa tuktok ng bundok, kakasaka ba para matupad ang iyong panalangin? Sa ilang araw kong pagbisita sa pinakadulo ng Pilipinas, ang Tawi-Tawi, di tayo nagpahuling mamasyal. Paniniwala ng mga sinama Badjao at Tausug sa probinsya, hindi ka nakarating sa Tawi-Tawi kung hindi mo inakyat ang Budbonggao o Mount Bonggao sa mismong Bonggao Island. Kaya matik, nilagay ko agad yan sa bucket list. Budbonggao, we call it the Healing Mountain. Mayroon kaming tinatawag na pagbagot. Paniniwala naman namin doon is iiwanan mo lahat ng burdens mo sa Budbonggao. Yung origin niya is actually yung may mga mahisakit, aakyat, tapos iiwanan niya yung sakit niya dyan. Papaubayan niya sa Budbonggao ang sakit niya. Merong 1,008 steps ang Budbonggao. Healing Mountain o maituturing na milagroso raw ang bundok. May tradisyon din daw dito na kailangan mong magtali ng ribbon para matupad ang iyong kahilingan kapag nasa tuktok ka na. Ang magkakaibigang sina Yesha na galing pa sa Cebuto Island, ito raw ang naging pakay sa pagpunta ng Bonggao. Nag-ano lang ako dito sa taas, parang yung sama ng loob ko, nilabas ko lang doon sa sa Budbonggao, yung parang may siya. Isa pang exciting sa pag-akyat sa bundok, ang makakita ng mga unggoy na kabilang sa uri ng macaque species. Bago pa man tayo makaakyat sa may pinakatuktok nitong Budbonggao sa Tawi-Tawi, meron na agad sumalubong sa ating mga unggoy. Malaki sila. Actually. Ayon sa alkalde ng munisipalidad ng Bonggao, isa ang bundok sa mga dinarayong tourist destination ngayon sa Tawi-Tawi. Taon-taon nga, lalo pa raw tumataas ang tourist arrival sa probinsya, na malaking tulong sa paglago ng kanilang ekonomiya. For the past ilang years, very progressive ang economy natin. Kahit paano, dahan-dahan dumadami yung tourist na pumupunta rito. Meron lang 20 pesos registration fee na kailangan bayaran bago makaakyat ng Budbonggao. At bukod sa bundok, marami pang pwedeng pasyalan sa Bonggao. Nandyan ang Balobok Cave, ang Tabu Market o ang public market na kilala bilang trade center, mga naggagandahang beaches at marami pang iba. Mobile journalist Francis Orsho po, hatid ang mukha ng balita. And in Tarlac, a businessman has designed 3-wheel motorcycles for people with disabilities. Mobile Journal, Evan Terinque has that story. Marami sa mga Pilipino ang talagang ride is life. Ngayon, pati mga kapatid nating PWD, pwede na rin jumoin dyan. Hindi na magiging hadlang para sa mga kapatid nating PWD ang paggagala. Yung mga lumang automatic na motor, i-convert kasi ng grupo ni Brian para maging mas PWD friendly. Ang ginagawa namin, we ask them, meron po ba kayong scooter? Yun, gagawan lang natin sila ng 3 gulong. So we modify them from 2 wheels to 3 wheels. Perfect na perfect. Para sa mga kapatid nating may edad na, PWD, o yung mga taong hirap na makaikot sa labas ng kanilang bahay. If it's senior citizen, ginagamit lang naman nila sa farm nila, at least para magkaroon lang sila ng mobility. Yung mga iba gusto lang nila mag-enjoy around village. Bawat tri-bike ay custom-made at ginagawa talaga specifically para sa tao na iyon. Depende sa kanyang needs, kaya iba-iba rin ang presyo ng paggawa. At para talagang safe ang paggamit ito, ilang beses nila ito tinitest bago i-release at syempre, kailangan pa rin magsuot ng helmet nang gumagamit nito. Tinitest muna namin dito ng paulit-ulit. May binuburn test namin sila dito bago namin sila ibigay sa client. Kailangan din may knowledge na sa pagmamaneho at alam ang traffic rules. Kadalasan, makakampu sila ng isang tri-bike sa loob ng 5 araw. Malaking challenge para sa mga kapatid nating PWD ang mobility. Pero dahil sa pagkakaroon ng mga malikhaing isip ng mga Pinoy, unti-unti na yang makakamit. Mobile Journal, Evan Terinque po, hatid ang mukha ng balita. Alright. Gusto ko yung hair color ni Tito Evan. New look, no? New look to si Bagay Evan. sa kanya. Yes. Alright, speaking of motorcycles, ang edisyong ito ng I Saw the Signs ay dinededicate natin sa ating Pops J. Taruk. Bakit kaya? Si J. Taruk na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpaparamdam na kanyang dodonate na
na Vespa. Gusto mo, marunong ka ba? Hindi ako marunong magmotor, pero tatanggapin ko yan. Ako rin. Gusto ko matuto. Ito na po ang ating I Saw the Signs. Anong edition ito? Ito na. Mga kakaibang helmet na pang motorsiklo edition. Sige nga. Ang ganda. Ang galing, ano. Pati, kailangan dito medyo may balbas ka eh, para nakakonect yung dun sa helmet. Grabe, pinagmukha mo namang daga. Hindi. Ayan, natin naman yung model. Sakto sa kanya, sakto yung sa balbas niya. Hindi pati sa babae yan. I guess, oo. Pati kailangan medyo maputi yung ulo mo para bumagay sa'yo tong helmet na to. Kakulay ng, baka maganda yan kung iba-iba yung skin tone din. Napanood mo yung pelikula ni Joey De Leon, yung Super Mouse and the Robo Rats? Ay, hindi ko ata na. Nako pa, naalala ko yung itsura nila. May ganito rin. Hindi, pero ganyan yung parang itsura. Ganyan yung itsura. Yes, naka-upload siya, ha? Ang kulit naman ang helmet nito. Okay. Nakaban ako saan pupunta itong mga helmet na to kasi helmet na pinag-uusapan. Next! Ayan. Parang binase ito sa isang parang logo. Sa logo? Oo. Anong logo ba yun? Anyway, parang nakakatakot din, ano? And maganda nga na kung anong iba-ibang design ang pwede nga palang ilagay sa mga helmet. Kung gusto mo maging witty at creative, di ba? Mamahalan siguro to, no? Custom eh. Tsaka, pero, pag inangat mo yung visor niya, mukha pa rin ngipin mo yan. Yes. Oo. So, full helmet ito, ano? Okay, tingin. Oo. Medyo nakakatakot yung ngipin niya. At least, in fairness, walang tartar. At least sure kang malinis yung ngipin mo pag ito yung suot mong helmet. Yes. Alright. Nice set of chompers. Next. Ito. Paki-explain nga ito. May tubig! May tubig ba? Para saan siya? Para siyang goldfish bowl. Right. Pero para saan yan? Wala lang. Design lang. Yung nasa bibig. Para saan ang Eiffel Tower? Diba? Beauty needs no hindi naman other nakadikit yun sa ulo mo eh. Hindi ba? Pero ito, I mean, the Eiffel Tower isn't connected to you. Pero ito, nasa ulo mo. Tapos, I guess, dyan ka hihinga. No? Kasi full helmet eh. Kasi, paano siya makakita? Mukhang may tubig talaga, no? May tubig talaga siya. Yes. Ang tanong, paano pag kinain ng goldfish yung ilong mo, di ba? Oo nga naman. Ay, parang may butas pa para sa nose, para makahinga ka rin. Butas ba yan or sa mouth ang Meron ang breathing din sa apparatus? nose Oo. Ayan. Napaka-witty ng mga helmet. Pero paano papakainin yung isda? Diba yung mga flakes yung nilalagay doon? Oo. Ito, clip daw sa ilong yung nandun sa kanyang nose. Parang sa mga divers ng Yes. Yung masamasala ng mga, ang tawag doon, synchronized swimming. Ayan. Meron pa ho ba? Meron pa ba tayo? Yan lang yung mga I Saw the Signs natin for today. Pero I'm sure marami pang mga creative helmets na nandyan sa internet. Maganda yung mga helmet na very creative. Pero at the same time, they are a fusion of form and function. Like yung mukhang pang-alien. Yung malaking parang buhok dito is supposed to act as parang mga warning sign para sa gabi. Para hazard sign. Anong alien? Yung sa Predator versus Alien? Yes. Oo, nakita ko yung galing, helmet diba? na yun. Ano yung pinaka-weird na helmet na nakita mo? Siguro yung ganon. Yun nga, yung parang may medyo headpiece freaky, na siya. Yeah. Ikaw, may helmet ka ba na kakaiba? Meron ba? Tama, nagbabike kasi ako. Okay. Yeah. Merong utak dito. Na-design o literal na parang... Na-design. Okay. Yes. So dapat dinala mo pala yan. It's always to remind you na mag-ingat ka lagi. And always wear a helmet. Of course. So, importante yan. Lalong-lalo na sa mga babae. Sa babae lang? Hindi, sa mga babae sa mga babae, lagyan ng helmet. Yes, para, halimbawa, ayaw nilang magising sa katotohanan. Yung partner nila. Helmet ang kasagutan. Ayan.
Okay, so if you've seen the signs, please do send them to us at afternoondelighton@gmail.com. Kung may makita po kayong ibang mga meme dyan or kung ano-anong helmet, kahit hindi helmet, padala nyo po sa amin yan and we'll feature it here on Afternoon Delight. Yes. Okay, but for this Monday, August 12, that will do it for us. Thank you so much for joining us. I'm Pauline Verzosa. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes De Vera saying have a delightful afternoon at mabuhay ang mga atletang Pilipino.